Itong sasakyan ko na to na nabili ko ng 20k dati. Tapos napaandar ko siya. Ay, panoorin nyo na lang yung part 1 to 3. Kasi andun lahat ng detalye. Ang part 1 pala nito ay 9.9 M views. Nakakalungkot man guys, pero after 3 years, na iniwan ko to dito sa Pinas at nagtrabaho ako sa Taiwan ay mas nalata pa siya kaysa nung una kong nabili. Ano yung Tagalog sa nalata man? Naduro? Mas na... Gabo. Ay hindi, mas nasira na lang. Paano kasi wala talaga akong bahay guys. Pinark ko lang to dito. Tapos yung takip na tinakip, siguro 3 years ago na din to. Ang kwento kasi nito, bago ako umalis guys, as in inayos ko talaga to siya, pati aircon nito nagana. May partner ako dati guys, as in pagkahatid niya sa akin doon sa may bus terminal, pagbaba ko ng sasakyan, nakita ko umilaw yung battery side. Sabi ko patay, nagtampo yung sasakyan. Inisip ko na agad alternator. Pinagamit ko pa rin yun sa kanya, pinauwi ko siya sa bahay, tapos may party sila, ginamit niya yung sasakyan. Ayun na, nasiraan na siya sa daan. Nalobat yung battery, hindi pa siya nakarating doon sa pupuntahan niya. At nahirapan na siyang ipauwi sa bahay yung sasakyan. Sa lahat pala kay G at kay Ate Bibing, no, sila yung tumulong para maiuwi. Tinitirhan naming bahay yung sasakyan nung gabi na yun. Naiuwi yung sasakyan tapos naipark dyan. Kaso naghiwalay kami nung partner ko kaya napabayaan na talaga tong sasakyan. Pinabilhan ko to ng cover kaso hindi ko alam na durog na pala yung cover na yun. Sa sobrang tagal ba. Pinakisuyuan ko to kay Kim. Pinadalan ko ng pera si Kim para mahila tong sasakyan, madala sa bahay nila. Kaso na timing talaga na hindi din niya nakuha yung sasakyan. Kaya wala na hanggang umabot na ng 3 years. At pagka-uwi ko, ito na yung sitwasyon. Pero bago ako umuwi, naghanap ako ng pyesa. Naghanap ako ng alternator kasi napakahirap pala hanapin itong V-type na alternator. Kadalasan group type siya. Unti-unti kong naintindihan na ang tawag sa iba ng pirusa ay parusa. Dahil napakahirap pala hanapin yung ibang mga pyesa na nito. Pero ganun pa man ay magpapasalamat ako kay Ma'am Jing Gubak sa Ford Master Banawe. Siya kasi yung takbuhan ko pag may kailangan ako ng pyesa sa pirusa. Bago ako umuwi noon, inisip ko talaga paandarin ko yung sasakyan. Sira din water pump noon kaya nagbili rin ako kay Ma'am Jing ng water pump. Kaso lahat ng plano ko pag uwi ko ay hindi natuloy. Pagtingin ko sa sasakyan, parang niungot na itong makina. Hindi ko alam yung anong Tagalog ng niungot, no? Kasi pinatanggalan ko kasi to kay Kim ng carburetor kasi pinalinisan ko nga. Kaso nung umulan, butas pala yung kanyang hood. Tapos yung manifold na pinagkunan ng carburetor ay walang takip. Pumasok yung tubig doon sa loob ng makina. Tingin ko niungot na talaga tong makina. Masyado kong na-underestimate yung pag-aayos ng sasakyan ko na to. Akala ko madali ko lang siyang ayusin. Plano ko kasi paandarin ko tong Firusa tapos ipahila ko tong isang sasakyan ko na Nissan Sunny. Kasi nakabili kasi ako ng lupa doon sa may Sipalay. Bala ko maglipat lahat doon. At doon ko ilagay itong mga sasakyan habang babalik ako sa Taiwan magtrabaho. Yukon ko na to ni. Ito yung watay tools dala. Pungot yun na. Puno mo ni tubig yung karburador. Kaso habang tinitingnan ko tong aking Bumblebee na maliit, wala na talaga. Baka paghilain ko to, gulong lang yung madala ko doon, maiwan tong katawan sa daan. Kaya final na tong aking mga plano. Maghahanap ako ng truck na hihila sa Pirusa at ipapakatay ko tong si Bumblebee. Isisave ko tong makina kasi eksperimentuhan ko to. Baka son, gawin ko tong kuliglig na dipadya. Ayaw, di ma! Nagpunta ako sa mga junk shop na malapit dun sa amin. Kasi inisip ko sila na lang magkatay dun sa body. Kaso hindi daw sila bumibili ng mga tingi-tingi. Kaya nagpunta ako dito sa kakilala ko na mekaniko. Shoutout pala nito kay Sir, oh. Shoutout niya, ma'am. Nakakatuwa, no? Kasi follower ata sila dito sa aking page. Tapos nakilala nila ako. Nakakatuwa kasi may nakakilala pala sa akin na taga sa amin din. Shoutout pala nito kay Sir, no? Siya yung mekaniko dito sa Bayawan na lagi kong nilalapitan pag naghihiram ako ng tool. Pag nagtatanong ako tungkol sa makina, hindi ito siya madamot sa akin. Yung shop pala niya ay nasa may diversion road, likod ng Amparos. Kaya sa kanya ako lumapit para ipakatay itong aking Bumblebee. At shoutout sa mga batang to, no? Mga OJT to sila, galing ng Norso. At doon sila nag-OJT kay Sir. Masakit sa pakiramdam na kinatay itong si Bumblebee, no? Si Bumblebee ay 1989 model ng Nissan Sunny. A12 yung makina. Sira yung Bendix drive nito at yung ring gear na damay. Dito ako natututo, guys. 2 beses ko tong in-overhaul. Nagsimula talaga ako sa carb type. Carburetor pa to. Tapos contact point yung kanyang distributor. Kung sa motor pa to, mahilan tulad ko siya sa TMX na platino. Masakit sa aking pakiramdam to, guys, na kinatay itong sasakyan na to. Kasi gustong gusto ko talaga siyang buhayin ng ganito yung forma. Astig to eh. Naka-Rancho shocks pa to siya. Yang tinanggal ni Sir, ayan yung motor ng Rancho shocks. At pinatanggal ko na din tong transmission. Hindi kasi ako namatayan ng loob. Nawala ng pag-asa pala na mabuhay ko pa tong sasakyan na to, no? Kaya lahat ng mga parts niya ay tinanggal ko bukod sa body na sira na. Tinagilid nga to nila, no? Para makuha pa yung ibang mga parts doon na pwede pang kunin at dalhin. So, ito lahat yung nakuha ko, no? Makina, transmission, gulong, muffler, at ibang ori pa ng mga hayop doon. Pinahinginan ko nga kay Sir itong mga gulong ng Pirusa, kasi tuloy ang aking plano. Ipapahila ako ang Pirusa. Ewan ko nga, no, kung kaya ko pa tong paandarin ulit at patakbuhin, pero hindi nga ako
ako namatayan ng loob. Nawalan ng pag-asa pala na mabuhay ko talaga to. Pag makaipon na ako sa Taiwan at mag-for good na ako sa Pilipinas tapos wala akong ibang gawin. Syempre pag may pera din ako ay buhayin ko talaga to. Sa ayaw at sa gusto ng sasakyan na to. Pinashare ko nga to kay sir kung tatakbo ba to, hindi ba nag-ungot yung mga brake na to. Nagulong-gulong naman yung mga ligid. Okay kaya naman. Nag-post ako sa aking page na naghanap ako ng truck na pwedeng maghila at magkarga ng aking mga dalahin. Laking pasalamat ko talaga sa mga followers ko dito sa aking page, no? So nakakita ako dito. Shoutout nila nito sa kay sir, no, na nag-comment dito, no? At dito ko nakilala si Sir Aimee, no, Ributaso. Na nag-comment siya na malapit lang din sa amin, taga Santa lang pala siya. Shoutout din kay Sir Juwe na may sinuggest din siya. Kaso si Sir Aimee talaga yung aking napupusuan. Tapos nag-PM agad kami at napag-alaman ko na naghahakot talaga siya ng mga dalahin galing Cebu, kung saan-saan mang lugar, no, na dinadala sa Negros. Itong naka-pick up, no, si Ate Bibing pala to. Inaya namin siya na sasama sa amin sa Sipalay. Galing Bayawan City, mga 72 kilometers pa or around 1 hour and 43 minutes drive. Proud na proud nga ako nito kay Ate Bibing, no? Kasi napaka-nervyusan nito dati. Automatic pa yung dinadrive nito pero ngayon, naka-manual na. Literal talaga na na-conquer niya yung kanyang fears. Shoutout pala nito kay Kim, no? Ang pinakamagiting ko na kaibigan dito. Pinagkakarga na nga namin tong aming mga bakal-bakal, no? Shoutout din kay Ate Elsa. Ay, nako, ang dami kong friends dito na ma-miss, no? Dito din ako nagstay ng for almost 2 years. Dito ako naabutan ng pandemic. At kinarga na nga tong transmission. Shoutout din sa mga tauhan ni Sir Aimee, no? Nagkasundo kami na magbabayad ako ng 12K. Kanila na lahat, sila na rin magkakarga ng mga makina ko. Kanya na din yung krudo. Tapos yung paghila ng sasakyan, sila na rin yung magpaangay. Iwan ko anong Tagalog nitong magpaangay, oy. Mag-vlog na lang ta. Mag-vlog na lang ta, Kim. Yan eh. Tanan, busayaw ko, mukha magdahil. Sabi nga ni Kim, wag na daw akong bumalik sa Taiwan, no? Kasi mag-vlog na lang daw kami dito. Kakain daw siya ng Sabi ko, wag na Kim, wag mo nang kupitin dyan si Boy Tapang. Mayroon nang nakaisip sa content na yan. Itinulak na nga namin to si Burikat. Burikat kasi yung pangalan ng sasakyan na to. Kasi ipwesto na namin doon para talian na ng towing bar. Pinauna lang namin yung naghilaan. Tapos si Ate Bibing, sumakay lang kami sa kanyang pick up. Pero bago kami umalis, dumaan muna kami dito sa Moonbeach. Kumain muna kami, syempre. Kaya baka sakali mapasyal kayo dito sa aming lugar, no? Yung location ng store na to ay along Pipingamo Street, Poblacion, Bayan City. Near Sears Bus Terminal, DCCCO building. Masarap ngayong pagkain dito, no? At nag-take out pa kami para pag magutom kami sa daan, busog na. Si Kim, nagkape din para kabahan siya habang nagdadrive. Nagmamadali na nga kami pagkatapos namin kumain. Hahabulin naman yung naghihilahan. Baka kasi umabertik na yung hinila. Ayun na nga, naabutan namin sa hinubaan na. Sabi ni Kim, malakas daw to magpatakbo si sir kasi sanay na isda lagi yung dala. Kinabahan tuloy ako dito sa linkage na pinagtatalian ng towing bar. Baka ituloy yung madala sa Sipalay. Matibay lang pala, kaya tuloy tayo. Habang tinitingnan ko yung aking sasakyan, no? Namiss ko siya bigla. Yung sasakyan yung namiss, ha? Nung okay pa siya. Napaka-supportive talaga nito ni Ate Bibing, no? Sinamahan talaga niya ako kasi ako lang kasi mag-isa. At wala talaga akong kakilala sa paglilipatan ko na lugar. Sabi nila ni Kim, hatid talaga nila ako para alam nila kung saang lugar ako lilipat. Paki-follow pala kay ate, no, sa kanyang FB. Kahit ako na lang mag-isa sa buhay kong to, no? Thankful pa rin ako sa aking mga friends na nandyan pa rin para sumuporta. Tuloy na nga kami, no? Medyo malayo-layo pa talaga yung aming babiyahiin. Habang nakasunod kami sa naghihila, no? Parang feeling ko o-overtake yung hinihila. Gusto ni Kim na linisan daw muna yung sasakyan ko. Kaya huminto kami muna. Sunod, ito. Isod. Dali, Septembra. Nung, kumusta sa sulod? Init kayo? Okay naman. Okay ra? Mura lagi kang mobertik lagi. Habang nag-washing kami na, nakita ko pala tong aking ka-batchmate dati sa Norso. Criminology. Nagchikahan kami, no? Hindi ko na siya masyadong naalala, pero naaalala pa rin niya ako. Sa batch namin sa criminology dati, ako kasi yung pinakamaliit. Ang ganda ng kanyang motor, no? Shoutout sa'yo, sir. Sana magkita tayong muli. Ngoy ang kuan. Ang hilo. Nakarating na nga kami dito sa Sipalay, guys. Medyo nag-aalala nga to si Ate Bibing. Baka daw magbaha dito ay ma-appeal ako sa baha. Kasi yung nabili kong lupa ay sa tabi ng malaking suba. Di ba na siya mabahagi na? Dili naman eh. Kini, binakpil rin eh. Pero nagtanong ako sa locals dito, hindi naman daw binaha tong area na to. At dito na nga yun, wala akong ibang kapitbahay dito. Wala rin akong kakilala dito, kundi yung pinagbilhan ko lang ng lupa. At itong garahe na pagpaparkingan ko sa sasakyan ko na to ay pinahiram lang din to ng may-ari ng lupa, no? Kasi kung yung nabili natin dito ay plain na lupa lang man. Magpapasalamat pala ako kay Ate Shella, no? At kay Sir Don. Sila yung may-ari ng lupa dito. Pinakilala ko din si Ate Bibing kay Sir Don. Dalan, buat. Impact ko lang yung nagyan mo lang. Sige sana. Di ba dira naman may karsada man dira lang. Paingon sa proper. Tuyok kayo. Ipinaliwanag nga ni Sir Don kay Ate Bibing na hindi daw dapat kasi may ongoing project yung City of Sipalay ng flood control dito. At lalagyan din daw to ng daan papunta dun sa may proper. Pinasok na nga namin tong sasakyan dito, no? Para madiskarga na yung makina na nakakarga dun sa L. Siguro may magtatanong, hindi ka ba takot mag-umpisang muli sa buhay mo dyan? Ikaw lang mag-isa, wala kang kakilala. At yung lugar na napili mo, wala kang kapitbahay. Sa totoo lang, mas takot pa ako sa ipis kaysa mag-isa. Anyways guys, sanay na
ako, tinanggap ko na yung kapalaran ko. Bakit hindi ka mag-asawa? Sinasabi ko sa inyo guys, pangit ako karelasyon. Overthinker ako, masyadong advance. Wala ka pang ginawa, may kasalanan ka na sa akin. Tapos hindi rin ako gustuhin. Pero nagdarasal pa rin ako na sa dami-daming tao dito sa mundo, merong isa na makakasundo ko rito. Yung makakausap ko sa lahat ng bagay. Yung kasama ko mangarap, magbuo ng plano at eroplano. Pinadiskarga ko na nga tong differential, Kasi ito yung gawin kong ilisi sa eroplano. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko dito, no? Malay natin, baka makagawa ako ng pakura nito. Pag matapos ako sa Taiwan, no? Sa pag-abroad, dito ko balak mag-retire. Magtayo ng business na bagay sa akin. At yung kaya kong i-manage. Mahina ako sa business eh. Kaya Lord, bigyan mo ako ng tao na magaling sa business. Kasi pag ako lang, pag may pera ako, puro pyesa ng mga makina yung maiisip. Pero kung mamalasin talaga tayo at wala talaga, okay lang din. Mag-alaga na lang ako ng piranha at buhaya dyan sa malaking Once ilog. again, Thank you sa lahat ng mga tao na tumulong sa akin dito. Makalipat lang. See you in 3 years sa lugar na to. O dire ba din pag balik wala na di ay unod. Dire ra manager. Dire na sa mga sponsor. BI. Amo sa ini mga tingin sa bandre, amo sa ambal ko di makapulog. Sa man ay buhat.